Marahil ang ilan po sa inyo ay nagtataka bakit may mga ganap tayo sa araw na ito. Sanay tayo na ipinagdiriwang ng maringal ang Hunyo 24, ang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, at yun ang pista ng parokya. Ngunit bakit natin minabuting kahit papaano ay ipagdiwang din ang araw na ito, ang pagpapakasakit at pagkamatay ni San Juan Bautista? Sapagkat kung tutuusin, mga kapatid, ang pagdiriwang at pagpapaalala sa mga banal ay bihira lamang ganapin sa araw ng kanilang kapanganakan. Kung tutuusin po, 3 kapanganakan lamang ang ating ipinagdiriwang sa simbahan. December 25, sino raw ipinanganak ng December 25? Si Jesus Nazareno. September 8, sino ang pinanganak ng September 8? Si Mama Mary. At June 24, si San Juan Bautista. Sapagkat silang 3 po ay may mahalagang papel sa ating kaligtasan. Kaya nga't pinanganak pa lang sila, piyesta na. Pinanganak pa lang sila, magdiwang na tayo. Pero sa karaniwang pagkakataon, hindi sa kapanganakan ipinagdiriwang at inaalala ang mga banal. Ang mga santo, kung titignan po ninyo, ang piyesta ng mga santo kadalasan ginaganap sa araw ng kanilang kamatayan. Napansin niyo po ba yon? Ang piyesta ng mga santo kadalasan ay sa araw ng kanilang kamatayan. Yung 3 lang ang birthday na ipinagdiriwang natin. Ang ibang mga santo ay sa kamatayan. Bakit? Sapagkat sa ating pananampalataya, ang kamatayan ay kapanganakan din. Kapanganakan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga't nagagalak tayo dahil kapag ang isang tao daw ay namatay sa biyaya ng Diyos, alaumbagay isinisilang siya sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagsasaya sa kanilang kamatayan sapagkat yun ang tulay sa kabilang buhay. Ikalawang kapanganakan. Kaya nga't marapat lamang na ipagdiwang din natin ang araw na ito sapagkat ito din ang araw na si San Juan Bautista tumawid, ipinanganak sa buhay na walang hanggan. Yun nga lang, alam natin, ang pamamaraan ng kanyang pagtawid sa kabilang buhay, kung kanina napanood nyo ang ating mga naglilingkod dito, lalo ng mga kabataan, paano raw namatay si San Juan Bautista? Pinugutan ng ulo. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos, piliin ninyo, papaano kayo mamamatay? Anong sagot po ninyo? Sige nga ho. Kung tanungin kayo ng Diyos, papipiliin kita, anong gusto mong paraan para mamatay? Ano kaya isasagot ninyo? Pero di ba, iba, naalala ko iba, Father, ang gusto ko yung mabilis lang. Ayoko nung masyadong magtatagal. Yung unti-unti akong parang nalalanta hanggang maging butot balat. Ayoko nung, Father, ang hirap nun. Diba? Kaya yung iba sabi, Father, gusto ko kung ano man, yung biglaan na lang, kung mayroong mga aksidente, ayoko yung tumagal pa, na nabuhay pa ako pagkatapos ng aksidente, tapos parang gulay lang din naman ako, na panay ang daming tubo sa akin. Ayoko nung, Father.
Kaya yung iba, di ba? Mas gusto ko na, Father, sa eroplano na ako kasi pag sa barko, dahan-dahan kang malulunod. Sa eroplano, at least isang tama. Wala na, tapos na. Pag sa barko ka, unti-unti kang lulubog. Kainin ka pa ng pating. Ilang araw ka pa bago mamatay. Kung tatanungin ko kayo, paano nyo gusto mamatay? Siguro yung iba naman sa inyo, alam ko na ang sagot. Father, ang gusto ko yung natulog lang ba? Yung hindi mo naramdaman, di ba? Iba siguro sa atin, Father, gusto ko yung natulog ako tapos hindi na ako nagising. At least walang sakit, walang hirap, walang gastos. Di ba? Maganda nga naman talaga yun eh. Yung parang natulog ka lang, tapos wala na, tapos na. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka tulog na. Baka hindi yan magising, kalabitin nyo nga muna, no? Baka ibigay na kagad sa kanila yon, no? Pero siguro nga, hindi natin alam, hindi natin mapipili. Pero sabi nga po sa espiritualidad, nung tayo'y unang ipinanganak, wala tayong nagawa. Wala tayong alam. Wala tayong pinaghandaan. Wala naman sa ating naghanda bago ipanganak, di po ba? Wala nga tayong kamalay-malay nung pinanganak tayo ng nanay natin. Pero sa pangalawang kapanganakan natin, ang kapanganakan sa buhay na walang hanggan, may magagawa tayo. May mapaghahandaan tayo. Siguro nga, hindi natin alam ang paraan at kailan tayo mamamatay, pero may magagawa tayo bago tayo mamatay. Yamang nandito pa tayo ngayon lahat, may magagawa pa tayo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, may magagawa ka pa. At ano ang magandang gawin bago tayo mamatay? Lahat naman po tayo dadaan doon. Una-una lang yan. Sa ayaw natin sa gusto, lahat po tayo haharap kay kamatayan. Sabi mo sa katabi mo, mauna ka na. Pero siguro yun yung isang hindi ka magpapauna. Mamaya mag-uunahan kay sister at sa SSDM sa pagkain. May mauunang sumakay ng jeep. May makikipag-unahan sa LRT. Pero sino kaya sa atin na makikipag-unahan sa kamatayan? Pero ano yung magandang gawin? Yung mga santo po, ang kadalasan nating iniisip, pinagandaan nilang kamatayan dahil ipinagtanggol nila at pinanindigan nila ang pananampalataya. Katulad ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calungsod, pinatay sila kasi hindi nila itinatwa ang pananampalataya. Yun ay isang paraan ng pagkamartir. Pinanindigan nila ang pananampalataya. Kung dumating kaya ang araw, mga kapatid, na sabihin ang magsimba, huhulihin, ipakukulong, mapupuno pa rin kaya ang Quiapo? Sa mga ihos natin, pag sinabing ang dadalo ng prosesyon, ipakukulong, may sisipot pa kaya sa prosesyon? Marami sa ating mga kapatid na dumanas ng ganoon hanggang ngayon sa ibang panig ng bansa. Ang magsimba, ang magdala ng Biblia, ang magdala ng krus, krimen. Kaya naman meron tayo mga katulad ni San Lorenzo at ni San Pedro Calungsod. Hinanda nila ang sarili nila sa pamamagitan ng paninindigan sa pananampalataya. Meron namang iba, katulad ni San Roque, na hindi sila pinatay dahil hindi nila itinatwa ang pananampalataya, pero namatay sila sa pagbubuhos ng buhay nila sa kawang gawa. Si San Roque, naglingkod siya sa mga may sakit, hanggang sa dumating ang oras siya na rin ay nagkasakit, hanggang yun nga ang kanyang ikinamatay. Si San Carlos Borromeo at marami pang mga santo. Si Mother Teresa,
buong buhay niya, iginugol niya sa paglilingkod sa mga mahihirap. Yun ang kanyang paraan upang paghandaan ang ikalawang kapanganakan. Ngunit kakaiba si San Juan Bautista. Hindi sa pagsisimba, hindi sa pagkakawang gawa, hindi sa pagpapahayag lamang ng mga turo ng simbahan, kung hindi pinanindigan niya ang katotohanan at katarungan. Kung tutuusin, ang dahilan ng kanyang pagkamatay, walang kinalaman sa reliyon. Hindi tungkol sa pagsisimba, hindi tungkol sa pagkakawang gawa, hindi tungkol sa pagdarasal, kung hindi sa paninindigan sa katotohanan at katarungan. At napakagandang paalala sa ating lahat, mga deboto ni Jesus Nazareno, na ang mukha ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagsisimba, pagpuprosesyon, pagkakawang gawa, kung hindi ang pagsasabuhay ng katotohanan at katarungan. Ano ba yung naging kasalanan ni San Juan Bautista? Dahil pinaalalahanan niya ang hari na mali ang ginagawa niya. Dahil nakikisama siya sa asawa ng may asawa. Wala namang kinalaman nyo sa pagsisimba. Walang kinalaman nyo sa debosyon. Tungkol yun sa buhay pag-aasawa. Pero bahagi din daw pala iyon ng pagsunod sa Diyos. Di po ba minsan tayo sa simbahan, pinapagalitan tayo, lalo na ng ibang mga tao, kapag nag-uusap na tayo tungkol sa katarungan, pag pinaglalaban natin ang karapatan ng mga tao, pag pinagtatanggol natin ang buhay, anong sasabihin minsan ng mga politiko? Dapat sa simbahan, magprosesyon na lang, magsimba na lang, mamigay na lang sa mahihirap, wag nang makikialam sa mga usapin tungkol sa lipunan. Pero si San Juan Bautista, ipinakita niya, bahagi sa pagsunod kay Jesus Nazareno ay ang maging propeta. Magpaalala ng katotohanan at katarungan. Kaya sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, anong sabi ni San Juan Bautista sa mga sundalo? Huwag kayong mangingikil. Huwag kayong magpaparatang sa mga taong walang kasalanan. Huwag niyong ililigpit. Parang tukang. Huwag kayong papatay ng mga inosente. Anong sabi ni San Juan Bautista doon sa mga naniningil ng buwis? Huwag kayong magpapatong ng sinisingil. Huwag kayong mandaraya. May kinalaman ba yun sa debosyon? May kinalaman ba yun sa pagsisimba? Wala. Pero bahagi din pala iyon ng ating pananampalataya. Ang maging makatarungan at makatotohanan. Kaya nga't ang tunay na deboto, hindi lang palasimba, hindi lang tumutulong sa mahihirap. Ang tunay na deboto, nagpapahayag at naninindigan din sa katotohanan, katarungan, at kabutihan. At yun ay isang pamamaraan para paghandaan ang kapanganakan sa buhay na walang hanggan. Opo mga kapatid, tayong lahat, mahalaga sa atin ang gawain ng simbahan. Ngunit huwag natin kakaligtaan, gawain din ng simbahan ang mamuhay ng marangal, ang magsabi ng totoo, ang maging matuwid sa ating kapwa, ang panindigan ang tama. Yun ang ipinakita ng ating patrong San Juan Bautista. At yun din sana ang ipakita natin sa pagsunod natin kay Jesus Nazareno. Opo mga kapatid,
wala tayong nagawa. Hindi natin napaghandaan ang una nating kapanganakan. Pero may magagawa tayo para paghandaan ang ating ikalawang kapanganakan. Sapagkat kapag nangyari yun, pag dumating ang araw na tayo'y ipanganak para sa kabilang buhay, magpipiesta din sa langit. Katulad ng ginagawa natin ngayon, sapagkat sana, katulad ni San Juan Bautista, na ipamalas natin ang tunay na pagsunod kay Jesus Nazareno.